So ito na naman tayo mga boss, magbibigyan na naman tayo ng reaction dito kay Boy AC Garage kung saan maraming mga customer ang bumalik sa kanya, hindi para bumili, kundi para magreklamo sa kanya at ibalik at isauli yung mga sasakyan na kanilang binili dahil sa mga sira-sira daw kuno ito. Eto, panoorin na natin itong mga video ni Boy AC Garage kung saan maraming ang nagrereklamo. Para malaman lang din, no? Sige, si madam, oh. Wala. Ang pangit ng service nila. Madam, paano magiging paki-service namin? Kasi bibili ko lang sila na Papunta na nga yung mekaniko. Tinatarantado nyo na ako, eh. Ibalik ko na lang, boss. Bahala na yung Ay, hindi po pwede yun, boss. At gumastos ka na dyan. Pwede naman, antayin mo muna mabenta. Huwag ka magalit. Hindi ako nagagalit, bossing. Ganito lang talaga mo sa'yo. Bossing, ang second hand, ang pagbili ng second hand, kahit kami inaabutan din kami ng sira. Okay? So yun mga bossing, bali meron nagpunta sa atin dito at na-scam sila. Lagi ko naman po pinapaalala sa inyo, no video call, no down payment. Teka lang mga boss napansin niyo yung ugali niya pagka may lumalapit sa kanya ng customer niya na bumili sa kanya. Yung approach niya, hindi presentable eh. Customer mo yan, nagbumili sa yan. Dapat mahinahon ka makipag-usap doon sa customer na nagbili sa iyo eh. Pero hindi eh. Naging parang mas bastos ka pa eh. Bastos ka pa makipag-usap sa buyer mo eh. Tanungin kita, kung may alam ko sa loob. Kami ngayon. Boss, ayusin mo. Hindi Hindi nga, bossing. Huwag ka magalit. Hindi ako nagagalit, bossing. Ganito lang talaga mo sa'yo. Bossing, ang second hand, ang pagbili ng second hand, kahit kami inaabutan din kami ng sira. Okay? Ano yun, boss? Yung mahirap po siya, pinapalayas na ako doon kasi yung tinitirahan namin, nakasakla. Ngayon, bukas sana, may diferensya. Ibalik ko na lang, boss. Bahala na yung Ay, hindi po pwede yun, boss. At gumastos ka na dyan. Pwede naman, antayin mo muna mabenta bago may balik sa'yo at mabenta lang sa akin yung tropa. Kay JH yan. kay JH yan. Oo. Kaya nga, ibalik ko na lang, boss, kahit nakarehistro na yan. Sa adi- akin, wala nang ano. Ay, di yan. Oh, may contact naman kayo doon kay JH ah. Eh, di antayin nyo na lang mabenta muna. Kung Paano mahihintay na pinapalayas na ako? Kasi hindi naman po pwede. Boss, na nagpapaikot lang kami ng pera. Kahit sino naman intindihin. Yung mga bossing naman, oh. Pagka nabili nyo at bigla magbabago isip nyo, hindi naman ubra yun, boss. Kahit kanino. Dahil sa Ay, ikaw yung may problema, boss. At problema mo yun na pinapalayas. At hindi ko problema yun. At ikaw, boss, nagnenegosyo kami. Hindi yan banat. Paano? Boss, paano hindi banat yun? O ngayon, kontakin nyo na lang si JH kasi sa kanya yan. Unit niya yan. Dito Kaya nga, boss, kung gusto mo naman na boss, di naman tayo bata para magbago-bago agad isip natin na kesyo. dito ako nakabili eh. Kaya nga, boss. Pirmahan, boss. Oh, Na, ano? Hindi naman yan. Magulo ka talaga kausap, boss, eh, no? Ibabalik ko na. Boss, ito i-explain ko sa'yo. Nagnenegosyo kami, hindi kami naglalaro. Tapos babanatan nyo kami, boss, pinareserve mo na yun. May gusto nga kumuha 120. Mayroon ba? Di Oo. Mas mabinta mo pa yan. Boss, huwag mo ako utuin, hindi ako tanga. Ay, hindi. Hindi nga, boss, hindi nga ako tanga. Boss, explainin nyo muna ako. Sige. Tinawaran nyo yan. Tapos pinareserve nyo, may gustong kumuha, hindi ko na ibigay doon dahil pinareserve nyo. Hindi yan pinareserve. O tapos magbabago isip, kaya nga, binayaran mo nga. Ng buo. O boss, boss, intindihin mo ko, hindi ka nakikinig eh. Hindi ka nakikinig. Hindi, Boss, kahit ikaw, kahit sa'yo tayo, magpalit tayo ng kalagayan. Dito, boss. Oh, ikaw nagnenegosyo, boss, magbabago isip ko, tapos nagpapaikot ka lang din, nagastos mo na yung pera. Hindi, ganito, boss. Ngayon nga, boss, para matapos tayo, antayin mo na lang mabenta yung unit. Hindi pwede. Oh, bakit? Oh, paano pag sinabi ko sa'yo, wala rin naman akong pera, may babalik sa'yo at di nga sa akin yan. Kontakin mo si JH. Hindi, ganito, boss. Boss, nagnenegosyo kami, intindihin mo naman ako. Video mo nga ako. Makabinta lang. Boss, Ganito ang para naman kayong engot kasi tumanda na kayo ng ganyan eh. Kaya nga, boss, pero ganito. Boss, Ganito boss, ang- makinig kayo ha. Makinig ka sa akin. Hindi ako tanga eh. Kaya nga. Hindi ka rin naman siguro tanga. Dapat kung magbibenta, boss. Hindi naman, boss, hindi. Wala tong registro, boss. Dapat iparehistro. Boss, tinawaran mo nga, pinarehistro mo nga dun sa tao ko, di ba? Tarantado. Boss, may boss? kukuha na nga eh. Sinabi ko sa'yo na. Boss, ba't naka-video ka? Hindi, sinabi ko. Kahit i-video mo, i-post mo ngayon, boss. Hindi, ito i-post. Kasi ikaw naman kasi may pagkakamali dyan, boss. Ngayon, kung makikiusap ka, boss, antayin mo mabenta yan bago ko ibalik sa'yo yung... Kasi, boss, hindi po pwede yun. Magbabayad ka ng pera, tapos gusto mo, pag ayaw mo na. Yung 13,000, boss. Boss, Nakabayad na ako 13,000. oh, sino ba kausap mo dun? Sa inyo na yun. Sino ba kausap mo dun? Ang bayad ko yan, di ba, 70.
5-5. Boss, si Nagbayad Jace. ako sa Lan, mekaniko. pakontakin mo nga si ano. Nag-ano ako sa mekaniko. Kahit i-post mo yan, boss. Wala naman akong pagkakamali Nagpalis dyan. ako. Sa inyo na lang yan. Ikaw pa mapopost ko. Mapapahiya ka dito. Maniwala ka sa akin, boss. Ano, boss? Oo, mapapahiya ka dito. Maraming makakita nito sa katangahan mo. Mabait ka, boss. Mabait ngayon, talaga ako. Boss, sinasamantala niyo yung pagiging mabait ko eh. Galit ka ngayon. Hindi ganyan. Boss, sino ba naman? Boss, galit ba ako? Hindi naman ako galit. Galit. Tingnan mo yung... Nagagalit ako sa'yo kasi nga, parang ang ano, boss. Di inamin mo nagagalit ka. O sige, kahit i-post mo ngayon na. Ang Oh. anis dyan, boss. Dapat sa... Boss, ang aga mo naman kasi, mambwisit. Hindi. Boss, binayaran mo na yan. Ikaw, sabi mo kasi, putang ina mo, parang tanga. Pauwiin na ako, boss. Pauwiin na ako kasi... Ang, yung ano... Dito, tayo lang ang mag-usap ni Darwin, boss. Boss, tayo ang mag-usap ni Darwin, boss. Wait lang po ah. Wait lang po. Tinatarantado nyo na ako eh. So, yun nga mga boss, napansin nyo naman kung paano makipag-usap si Boy AC Garage sa mga customer niya na bumili sa kanya, na pupunta sa kanya hindi para bumili kundi para magreklamo dahil sa mga sira-sirang sasakyan, yung mga ibinibenta niya. Palagay ko siguro yung mga binibenta nito Boy AC Garage, yung mga mura lang yung nabibili niya tapos ang laki ng tubo siguro. Malamang siguro ganun siguro ang ginagawa pero anyway wala naman tayo pakialam diyan kung magkano ang pinapatubo ni Boy AC Garage kasi diskarte naman niya. So ngayon nakakulong na daw ito si Boy AC Garage dahil sa comprehensive firearms na nahuli na nakuha sa bahay niya na kung saan yung isa pa nga daw na baril ay burado na yung serial number. Kaya ngayon pinagsisisihin na daw ni Boy AC Garage yung ginawa niya kasi sinasabi niya na kung mapagbibigyan pa daw siya ng isang pagkakataon magbabago na daw siya at hindi na daw siya uulit sa mga ginagawa niyang hindi maganda. So tingnan natin mga boss yung mga ginagawa ni Boy AC Garage. The way yung kanyang approach sa mga customer niya na pagka pumupunta sa kanya, yung ugali niya, hindi naman dapat ganun na hindi naman dapat siya magagalit eh. Kasi bumili nga, customer mo nga, bumili sa iyo na maayos. So dapat makipag-usap ka ng mahinahon na maayos. Humihingi ka dapat ng pasensya, humihingi ka dapat ng paumanhin. Hindi yung ikaw pa yung nagagalit at magmumura ka pa sa mga customer mo. Paano lalago yung negosyo mo kung ganyan yung pakikipag-usap sa mga customer na bumibili sa'yo? So yun lang mga boss. So palagay nyo mga boss. Tama ba yung sinabi ni Boy AC Garage na magbabago na siya once na makalabas siya?